Gaya ng ibang okasyon, kadikit na rin ng Semana Santa ang iba't ibang tradisyon sa ating mga Pilipino. Pag-uusapan natin yan kasama si Brother Michael Angelo Lubrin, isang inspirational at motivational speaker at author ng national bestseller book series na Laugh with God Today. Good morning po, Brother. Good morning, Cara. Good morning sa ating mga tagapanood. Okay, napakaraming tradisyon ng mga Pilipino kapag Semana Santa. Ano ba yung, sige, Monday, Thursday tayo tomorrow, di ba? Yes. Ano ba yung usually ginagawa pag Monday, Una Thursday? nga, dapat maintindihan natin, napaka-powerful ng salita Ano ng ba yung Monday. ibig sabihin ng Monday? Yan ang pinaka-common. Maraming tawag, Huwebes Santo, meron pang Latin term yan. Pero ang pinaka-common is the Monday, Thursday, which I think is very, very significant because the word Monday came from the Latin term mandatum, which means mandate. Mandate, utusan ka. Oo, may utos. Kasi sa gabing yan, sa celebration of the Lord's Supper, sa gabi before the washing of the feet, ang babasahing gospel, ito yung sinabi ni Kristo, I give you a new commandment, love one another. So, kung titingnan mo, naintindihan mo yung mandate na yon, yun lang gagawin mo talaga, to live that loving towards another. If you know na minahal ka ng Diyos, mahalin mo rin ang kapwa mo, no? So usually kapag Monday, Thursday, paano mo dapat ipakita sa Panginoon that you are following His mandato? Well, unang-una, di ba, ang mangyari yan sa gabi, magkakaroon ng commemoration of the Last Supper. At kasama nun, yung paghuhugas ng paa ng mga alagad na ipinapakita yung strong connection na ang dapat biyaya ng pagsisimba mo ay matuto kang maglingkod sa kapwa mo. Kaya sabi ni Kristo, love one another. The way I wash your feet, you should wash one another's feet. Magkaroon ng humility. Humility. Kaya nga may kasabihan, no? Humility in front of authority is duty. In front of equals, it's courtesy. But in front of people who hurt us is what you call nobility. So tandaan po mga kapuso, pag sinabing Monday, Thursday, may mandato sa atin ng Panginoon, maglingkod sa kapwa, magpakumbaba at magmahalan tayo. Eh sana yung kailan kasi pagka Monday, Thursday, mangyari niya, very rich ang liturhiya niya ni Cara. Unang-una makikita nyo, after communion, walang final blessing. Bakit? Open-ended yung liturgy. Ibig sabihin, Thursday, Friday, Saturday, isang celebration lang yon. Kaya dapat pa nagsimba ka ng Huwebes, Biyernes, Sabado. Pagka kulang ng Biyernes, Sabado, bungi. Kasi yung final blessing sa Sabado na. Ano mangyayari? After ng misa, bukas lahat ng simbahan for the bisita iglesia, ng ginagawa ng iba, bisita merienda. Yun nga. Merienda lang sila. Dapat po ba talaga marami kang bisitahin ng mga simbahan? May nagtanong ba? 7, 14, 14? Honestly po, wala po namang utos ang simbahan na stricto about it. Tayo na lang ang gumawa nun. Ano? In fact, pwede naman isang simbahan lang. Ang mahalaga doon yung disposition mo. And we would like to encourage our Catholic faithful na yung pagbibisita iglesia nga po pag Huwebes ay hindi ka dapat nga magdasal ng istasyon ng krus. Dapat bisitahin mo si Kristo doon sa altar of repose. Yung nasa side na parang nasa hardin siya, to be with the Lord. So, ang Stations of the Cross ginagawa Sa Good Friday. Good Friday. Because parang ganito yan eh. Huwebes Santo pa lang, huwag naman natin madaliin patayin ng Panginoon. Bukas na muna. Huwag na maagad-agad. Oo nga, masyado nating binadali. Agad-agad, tama. Oo. Yeah. May ilan tayo mga nakatatandang kababayan na may mga iba't ibang pamahiin, katulad na lang yung iniiwasan nilang maligo kapag Biyernes Santo. Honestly, yun nga ako natatawa eh. Sabi ko nga, kasi daw, patay daw ang tubig. Binibigyan naman nila ng pinitensya yung ibang tao. Totoo nga. Ito nga, Cara, sabi ko nga, hindi po totoo na pagka alas 3 at naligo ka, dudugo ang tubig. Hindi po. Ikaw ang duduguin pag naamoy mo yung kapitbahay mong di naligo. No? Kaya sabi ko nga, tulong na natin sa Panginoon yung maligo tayo, nakabayubay na sa krus, maaamoy ka pa ang baho mo. Wala hong biblical reference. Walang biblical reference. Yung sinasabing bawal daw masugatan tuwing kasi nga, ang Santo. concept dyan, patay ang Panginoon, walang gagamot sa'yo. Ang pagkataang pag-unawa dyan, mga kaibigan, Cara, is natatandaan natin, ang pagkamatay ng Panginoon ay once and for all. Hindi po natin taon-taon ginagawa. At kahit namatay si Kristo sa krus, hindi ibig sabihin patay ang Diyos noon. Kung hindi, yung pamahiin na yan, tayo na lang nag-interpret niyan eh. Tayo na lang kahit to Holy Week, kaya tayong pagalingin ng Diyos. Huwag niyo lang sugatan ang sarili niyo. Kaya naman may mga iba, ayaw bumiyahe. Kapag Biyernes Santo, natatakot. Well, tayo na lang ang gumawa nun eh, ng explanation na yan. Pero wala talagang biblical reference. Itong pabasa ng pasyon na ginagawa, di ba natatapos ito Biyernes Santo? Minsan, Lunes pa lang hanggang Merkules. Maliban na lang kung gaano kahaba gusto mga tao kumain. Kasi iba, kumakain lang sa pasyon. It could be 1 day, it could be 2 days, it could be 3 days. Kayo brother, kilala kayo dahil nagsusulat kayo ng mga ganitong klaseng libro na you make God
yung salita ng Diyos na mas madaling Maintindihan, maintindihan, mas totoo. conversational, Opo, ganyan. opo. Pero anong palagay ninyo dito sa mga pabasa ng pasyon na nagra-rap, ginagawang hip-hop, banda-banda? Kung ako tatanungin, ayoko po Kasi po, ang pabasa po ay pag-awit na pagbabasa ng banal na salita ng Diyos. Kayo ho ba, kung sakali ka o Kara, babasahin mo ba yung dyaryo ng parap? Dyaryo lang yun, ha? Lalo pa ang salita ng Diyos. Kung ako po tatanungin sa opinion ko po at sa opinion na alam ko ng simbahang Katolik, hanggat maaari po, i-maintain natin yung sense of holiness ng event ng pabasa. Not because gusto natin outdated, hindi po. Sa palagay ko may lugar ang rap, no? Hindi siguro sa pabasa. Sana maintindihan ng mga kabataan ito na wag naman natin gawing biro. Kasi tama nga yung sabi mo kanina, dilagyan na rin natin ng shade si Jesus habang nakapako. Lahat pwede na, no? Hindi. May lugar. Dapat may lugar, no? Bilang paggalang ba? Isang beses lang naman to sa isang taon. In the same way na kapag nagbibisita ang iglesia, huwag gawing bisita sightseeing, Merienda. bisita merienda. Iba nagmimerienda, lahat ng kikiam, tinitikman, squid balls. Magdasal ka. Dahil ginugunita mong isang matibay na katotohanan na mahal ka ng Diyos kahit ganyan ka. Brother, meron pa akong napansin kapag Semana Santa, naglalabasan yung mga faith healer at Okay. saka yung may mga nagbe-bless ng mga anting-anting nila. Oo. Mas epektibo daw kapag binless kapag Biyernes Ang tanong ko Santo. nga doon bakit parang kung kailan po tayong Panginoon, lumalakas ang kapangyarihan nyo? Nasaan po ba kayo? Nasa Panginoon po ba kayo o nasa kalaban? I have nothing against sa mga faith healers. Kaya lang iba kasi, nilalagay nila yung pamahiin na makapangyarihan daw sila pag Biyernes Santo, no? Kaya yung iba, kumihingi pa nga ng langis sa simbahan yun ang ginagamit, no? Kasi pag Holy Thursday bukas, sa lahat ng halos katedral, magkakaroon tatawag na Christmas. Kung saan yung obispo ng dioceses ay bibindisyonan yung mga banal na langis. No? At may iba mga faith healer humihingi nun kasi gagamitin sa panggamot, hindi sila pinapayagan. Tanging mga pari lang ang pwedeng maglagay nun. Ano pong masasabi nyo naman dun sa mga magsisemana Santa sa mga beach? Nako, sa totoo, huwag naman po kayo magalit sa akin. Ang bato-bato sa langit, tamaan, magbago naman po kayo. Kasi po, nakakalungkot naman, minsan lang po itong panahon na ito, habang nakabayubay si Kristo sa krus, ikaw nakabayubay ka sa padulasan ng excursion. Sana po maintindihan natin na ito ay panahon hindi para mamasyal, kundi magnalangin. Ngayon may sabi, brother, ito lang po ang chance ko sa pamilya ko, magsama-sama. Okay, granting ganyan. Ano ba naman po yung Holy Thursday, Good Friday? Huwag muna kayo lumangoy. Magdasal man lang kayo, manap kayo ng simbahan kung saan kayo makaka-celebrate ng mga liturhiya. Ngayon, kung talagang gustong-gusto mo na lumangoy, sa Sabado, bungay na siya. Di mula Boracay hanggang Ross Boulevard, lumangoy ka. Yun na, agad-agad, di ba? Ang punto doon, kaibigan, Kara at mga kababayan, yung inner disposition na pwede naman tayo magsama-sama bilang isang pamilya nang hindi natin nakakalimutan ang isang katotohanan na namatay ang Panginoon sa gitna ng pagkakasalanan. Ano ba naman yung samahan natin siya? Yun lang, bilang pasasalamat ba? It's the least we can do for That's someone right. who died for Precisely. our sins. Ganito ang sabihin ng Panginoon, palit tayo, ako lalangoy, kayo sa krus. Ba? Doon ako. Doon na lang ako. So, ano ang dami nating tradisyon, pero ano sa tingin ninyo, brother, ang ang tamang paraan or dapat natin isa-isip para magunita naman natin ng Semana Santa ng may kabuluhan talaga? Unang-unag mong kakalimutang mahal na mahal ka ng Diyos. Kahit anong mangyari, gaano mang katindi ang kasalanan mo, namatay siya sa krus para sa iyo. Kaya may dahilan parang ngumiti. Kaya kahit Holy Week, ngumiti tayo. Ba sa atin di na nga ho kagandahan na kasi mangot pa kayo. Tulong nyo na po sa sarili nyo yan. Pangalawa, magkaroon tayo ng pusong nagpapasalamat. Kung alam mong minahal ka ng Diyos, mahalin mo siya sa pamagitan ng kapwa mo. Magpatawad ka na. Kasi yung buwisit mong kapitbahay, pag namatay, mamimiss mo rin yan. Pangatlo, huwag mong kakalimutan na sandali lang ang buhay. Life is short. Nakakita ka na ba ng patay, Kara? Kakita ka na ng sementeryo, kakita ka ng lapida. Ano nakalagay sa lapida? Pangalan, date ng pagkamatay, date ng buhay, date ng pagkamatay. Ano nasa in-between nun? Small dash. Yun lang ang buhay natin. Yung maiksing linyang yon ang buhay mo at ang buhay ko. So sana wag magkaroon ng walang kabuluhan ng pagkamatay ng Panginoon. Pumasok tayo ng mahal na araw na may pusong handang tanggapin ang pag-ibig niya at ibibigay natin sa kapwa niya. Ako kung meron akong mensahe lang sa mga tao, 3 words lang yun. Magdasal, magpasalamat, Tama. at magmalasakit sa Tama kapwa. yan. At yan ay mangyayari lang pag naintindihan mong mahal ka ng Diyos. Alright, maraming salamat, Brother Salamat po. Michael Angelo Lobrin. Happy Easter! Happy Easter po.